Mga ka-disciple, alam niyo ba na ginagamit ng Iglesia ni Manalo ang Roma 16:16 para sabihing sila lang ang tunay na iglesia? Pero mali pala ang pagkaintindi nila. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, may isang talata na madalas ginagamit ng ilang grupo bilang patunay daw na sila lang ang totoo. Pero kung titignan natin sa mas malalim na paraan, sa orihinal na wika, sa konteksto at sa kasaysayan, makikita natin na hindi ito tungkol sa isang exclusive na pangalan ng simbahan. Tara, himayin natin! Roma 16 ay closing greetings ni San Pablo. Mula sa chapter 1 hanggang 15, nagtuturo siya ng doktrina at nagbibigay ng paalala sa buhay Kristiyano. Pero pagdating sa chapter 16, personal greetings na. Binabati niya isa-isa ang mga kapatid sa pananampalataya, si Phoebe, Priscilla, Aquila at iba pa. At sa verse 16, sinabi niya, "Magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo." Original Greek meaning. Sa original na Griego, ang nakasulat ay Asprasaste Allelus en Philemati Hagio, Aspasontai Humas Hai Ecclesiae tu Christu. Ang salitang eklesiyay ay plural ng eklesia na ibig sabihin ay mga kongregasyon o mga pagtitipon. At tu Kristu ay pag-aari ni Kristo. Literal, binabati kayo ng lahat ng mga simbahan na kay Kristo. Plural ito, ibig sabihin maraming communities sa iba't ibang lugar, iisa ang Panginoon, pero hindi ibig sabihin na may iisang registered name. Number 2, not an official name. Kung pangalan ito ng isang exclusive church, dapat singular ang gamit, eklesiya, at dapat malinaw ang branding sa lahat ng sulat. Pero sa Biblia, iba-iba rin ang tawag sa parehong iglesia. Iglesia ng Diyos, 1 Corinto 1:20. Iglesia ng Panginoon, Gawa 20:28. Mga iglesia ng mga banal, 1 Corinto 14:33. Lahat ito ay descriptive titles, hindi denominational names. Number 3, cultural context. Noong panahon ni Pablo, ang simbahan ay hindi centralized sa isang gusali o headquarters. Ang Iglesia ni Kristo ay description ng lahat ng Kristiyanong pamayanan na si Kristo ang Panginoon. At yung Holy Kiss o banal na halik, ito yung tanda ng pagkakaisa at pagmamahala ng mga kapatid sa pananampalataya, katulad ng sign of peace sa misa na yon. Number 4, historical reality. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang mga pamayanan nito